Recap po muna tayo sa naging topic the previous 2 weeks. Noong first Friday po. Ayan, first Friday. So ano po yung ating po naging topic ng first Friday? Na ibinigay po sa atin ni Pastor Julius. New Year, New Heart. Pagkatapos, yung kay Ate Nora. Ayan. So, yun po yung atin pong naging topic. When you, ayan. Anong dapat gawin? RRR. Yan yung mga laging sinasambit ni Kuya Jason. Ayan. Laging sinasambit niya, pinapaalalahanan niya yung mga kapatiran. Sabi niya, remember, repent, repeat. Gumaganon siya sa mga kapatiran. So, yun yung tumatak talaga sa atin doon sa naging topic po ni Ate Nora. So, sa gabi pong ito, pupunta na po tayo sa new series sa gabi pong ito. Tapos na ang New Year, New Heart. Tapos yung Remember, Repent, Repeat ni Ate Nora. So sa gabi pong ito, nasa new series po tayo na pinamagatang That Transformed Life. So yan po ang ating bagong series. Ayan. So nauna na yung sinabi ko kaysa sa slide ko. Kaya kailangan talaga ang tawag nito, mas talaga pang pag-aralan ni Pastora yung slide at saka yung sasabihin. So, ayun din, tunay nga nasa buhay po natin talaga naman sa mga nagiging topic po natin sa bahay-sambahan is andoon na updated po tayo at the same time naaalala pa rin po natin. So, yan po yung mga naging topic po natin. Ayan. Next po tayo. Ayan po yung bago natin pong mga series sa buwang ito at sa mga sa buwang ito lang pala kasi next month is Love Month na tayo next month. So this series lang na, this month lang po ang series na to. So sabi po diyan, ang first po natin na part 1 yung encounter ni Paul. Pangalawa, yung empowerment na kung saan, ayan, kung paano in-empower ng Panginoon si Paul. At saka yung part 3 is the exemplification. So yan po yung magiging topic po natin for this month hanggang January 30. So, dyan po matutunghayan po natin kung paano binago ng Panginoon si Paul at kung paano in-empower ng Panginoon si Paul at sa mga susunod pa. So, yun po yung ating pong mga topic hanggang January 30. So, ang atin pong verse sa gabi pong ito, tayo pong lahat ay tumayo at atin pong basahin. Nga pala, nabasa na rin pala kanina, no? So, para pampatanggal antok. So, sabay-sabay po tayo. Acts chapter 9 verse 1 to 4. And he trembling and said, Lord, what will thou have? Ayan, salamat po. Sige po, makakaupo na po tayo. So,
Ayan po ang ating pong pagbasa sa gabi pong ito. So, sino naman po sa mga kakilala natin sa Bible ang alam po natin or kilala po natin tinransform ng Panginoon bukod sa ating pong topic sa gabi pong ito? Si Jacob. Bakit kaya si Jacob? Si Jacob ay, kaninong anak si Jacob? Si Isaac. So, ayan, si Jacob, binago rin siya ng Panginoon, pati kanyang pangalan ay kanyang binago. Jacob, sa pangalang Israel. Sino pa po? Bible study, Bible character po tayo muna ngayon. Drill muna tayo. Sino pa po? Si Abraham din. Pati pangalan, kanyang binago rin. Abraham to Abraham. So, sino pa po? Si Matthew. Ayan. So marami po sa mga Bible character ang binago po ng Panginoon. So sa gabi pong ito, alam ko na sa atin, marami po sa atin is kilala na po si... Ayan. Sino nga ba si Paul or si Saul? So bago po siya naging Paul, siya muna ay naging Saul. So, sino po nga ba? So, sino po ang nakakakilala, hindi nakakakilala sa kanya na lang? Kasi halos lahat nakakakilala eh. Yung hindi nakakakilala kay Saul or Paul. So, ibig sabihin, lahat po tayo kilala na po natin si Paul. Kung di pa natin siya kilala naman, ngayong gabi, ang atin pong gagawin ay 3 M naman. Mag-focus. Ayan. Walang tawanan. Mag-focus, makinig, at ano kaya yung panglas? Magsulat or wag matulog. Ayan. Hindi po talaga natin siya makikilala kung tutulugan natin yung topic po natin ngayong gabi. So, nagdagdagan ng isang M, magsulat daw, sabi ni Ate Jem. So, ayan, yung mga notebook po ninyo or mga cellphone, gamitin po natin para mag-take note, hindi para mag-scroll ng mga sale. Okay? At kung ano yung mga points na natin sa ating pong mga pina-follow na mga apps. Ayan. So, sino nga ba si Paul or si Saul? Sabi po dyan, ayan, kilalanin po natin siya sa kanyang early life and training. Sa kanyang ancestry or kanyang origin, siya po ay isinilang sa Tarsus of Cilicia. Kung gusto po natin siyang makita kung totoo, yan po ay nasa Acts chapter 21 verse 39. Ayan. So, Cilicia was a Roman province in Asia Minor, modern Turkey na siya ngayon. So sabi po dyan, Tarsus was the capital, Numidian city known for its school of literature and philosophy, said to exceed even those of Athens and Alexandria. So yan po ang background ni Paul. So sabi po dyan, eto sa Athens and Alexandria, may mga, yan po yung mga schools at may mga sikat na school or university that time at yun ay ang Harvard, may Harvard na pala nung time na yon, Yale at saka Princeton. So yan po yung mga sikat na comparative daw, sabi ng aking esposo. Thank you for correcting. So, yun po yung mga sikat na university that time. So, sa chapter 22 verse 3, pinangaral siya sa bayang ito sa paanan ni Gamaliel. Nakilala naman po natin si Gamaliel, di ba? Si Gamaliel ang kanyang tagapagturo. Sabi po sa ibang version, si Gamaliel ay doktor. Ayan, doktor ng kautusan nung time na yon. So, mahigpit na tinuturo ni Gamaliel ang mga kautusan nung kanilang mga kapanahunan. So, yan po ang kanyang ancestry ni Paul. Sunod po is born of Jewish ancestry din po siya. Sabi po dyan, siya ay isang Hebrew, isang Israelita, at nagmula siya sa seed ni Abraham na matatagpuan sa 2 Corinthians chapter
11 verse 22. At the same time po, siya rin po ay nanggaling sa tribe ni Benjamin, na kung saan matatagpuan din po siya sa Romans chapter 11 verse 1. At sabi po dyan, a Hebrews of the Hebrews, both parents. So yung kanyang mga magulang ay Hebrew din. So yan po si Saul. Sabi nga po din dyan, nakasanayan na po nung kapanahunan na even in the times of Abraham, at the 8th day is sila ay, yung mga lalaki, sila ay tinutulo or sinicircumcise. So, yan po ang Jewish ancestry ni Paul. Next po tayo. So, yan po, born a Roman citizen. Sabi po dyan, okay. Sabi po dyan sa letter A, some think because Tarsus was a free city, but such a designation did not automatically impart citizenship. So, sabi dyan, evidently one of Paul's ancestors either purchased or was rewarded citizenship. So, halos lahat din sa chapter 9 kung paano kinagtagpo ng Panginoon si Saulo. Sa verse 25 to 29, andoon na, dyan po sana ba yun? Ito ba yun? A. So, yan po yung sa designation, impart citizenship ni Paul or ni Saulo. So, dako po tayo sa kanyang education na nabanggit natin kanina na si Gamaliel ang kanyang naging guro. Ayan. So, naging guro ni Saul si Gamaliel. Sabi po dyan, taught in Jerusalem by Gamaliel, a Pharisee, and respected teacher of the law. So, nung kapanahunan, si Gamaliel nga yung naging kanyang guro, na kung saan naging bihasa din si Paul sa Old Testament. Na kung saan yung Old Testament or tinatawag nating Torah, yun yung 5 books. Ano nga po ba yung mga 5 books na yun? Okay, Genesis, Exodus. Okay. So, ayun po yung naging education or tagapagturo ni Paul nung kapanahunan. Sabi po dyan, as son of Pharisee, he became a strict Pharisee. So, siya po ay ang kanyang tatay, which is pag sinabi po nating Pharisee kasi, yan yung mga marurunong sa law nung kapanahunan. So, syempre, kung ang mga magulang marunong sa katuruan or sa mga law, dapat ganun din yung magiging katuruan nila sa kanilang anak. At the age of 13, pumunta na si Paul sa Jerusalem para mag-aral. So, yun po yung kanyang naging education. He excelled above his contemporaries in Judaism. So, kumbaga, naging expertise niya. Nag-excel po siya doon. So, pagdating sa mga law nung kapanahunan, kumbaga, bihasa din si Paul sa question and answer portion nung kapanahunan. So, ganyan katalino si Paul. Siyempre, pag matalino ang mga magulang, madalas matalino din ang mga anak. Amen po ba doon? Parang hindi sila, parang hindi yata eh. Okay, hindi nga. O ayan, nagtitingin na si Aileen at saka si Nitoy kung kanino nagmana si Johan. Ayan. Pero sabi nila 90% daw yata sa nanay. Wow. Yes. Yes. Hindi hindi raw siguro. Sabi nga po dito, nung siya ay nasa relihiyon ng Hudyo, inusig at nilipol ang iglesia ng Diyos. So alam naman po natin kilala at pamilyar tayo na si Paul ay kilalang usig or persecutor nung kapanahunan. So, dyan naman po sa pangatlo, was also trained as tent maker. So, nung mga time na yan, na-meet niya si Priscilla at saka si Aquila na ito yung kanilang
business. So doon nag-stay si Paul sa kanila kasi si Paul ay also na-train siya na gumagawa ng tent maker. Ayan. So may natututunan po ba? Gising pa po ba kayo? Pumalakpak ang gutom. hindi tulog eh. Ayan. So, ano lang, mabilis lang tayo. Maya-maya kakain na po tayo. Kumusta sa kitchen? Nakaluto na ba? Ayan. Pinapalambat pa po daw yung baka. So, ayan. Ano naman yung character naman ni Paul? Sabi diyan, born a Roman citizen, kagaya ng nasabi natin kanina, siya rin ay isang Romano. He served God with a pure conscience. Thus, he was ignorant of his blasphemy and persecution. So, dyan po sa Roma, nung time na po yan, is, nung time na dinala na siya sa Sanhedrin, kung saan siya ay lilitisin, dumating yung time na sabi niya, bakit dapat litisin muna bago hampasin or usigin si Paul. Kasi ang ginawa nila, porque hindi nila kilala yung kanyang citizenship na siya isang Romano. Kumbaga, para bang discrimination ba ang tawag doon? Nung nalaman nila na Romano siya, so natigilan sila. Natigilan silang hampasin at tinalian siya at after nilang tinalian siya ay hinampas. So, tumigil sila that time, 'di ba? Pag kapwa mo Pilipino, pag pinapahirapan, 'di ba? So dapat atin pong ipagtanggol. So si Paul naman, pinagtanggol po niya yung kanyang sarili. So ayan po si Paul. Ayan, naalala po ba natin to, itong picture na to? Si Stephen sa profile or yung naging topic ni Pastor Julius. Sabi po dyan, at the death of Stephen. So dito po, sabi nga po sa Acts chapter 8, 1-4, si Paul din po ay andoon yung kanyang consent nung pagbabatuhin si Stephen. Sabi nga po dito, he considered the death of Stephen. Siya ay sumasang-ayon din sa pagkamatay at nung inilibing si Esteban. So makita po natin dito sa chapter 8 na kung saan siya pala ay isa sa mga sumang-ayon. Kasi nga ang kanyang ginagawa is inuusig niya yung mga tagasunod ng atin pong Panginoon. So yan po nung batuhin si Esteban. So, sabi diyan, making havoc of the church. Alam naman po natin, doon po sa verse po natin binasa kanina, siya po ay taga-usig ng mga mananampalataya. So, sabi diyan, entering homes, dragging men and women to prison. So, ganun siya kabagsik, ganun siya, sabihin na natin, parang nanggagalaiti siya. Praise. Ayan. So, pag sinabing pong habok, yan po yung distraction. Siya ay persecutor ng simbahan. Siya rin ang nagdala ng kaguluhan sa mga mananampalataya nung kapanahunan. Sabi po dyan sa number 2, entering synagogues, imprisoning and beating those who believe in Jesus. So, andun yung wala siyang awa, mapababae, mapalalaki kanyang hinihila at dinadala at pinapahirapan. So, ganyan ka, paano ba natin i-describe si Paul nung kapanahunan? Kumbaga, talagang gusto niyang lipulin lahat ng mga mananampalataya nung kapanahunan. So, next po tayo, sabi po dyan, he believed it necessary to do things contrary to the name of Jesus. Nung hindi pa niya kilala ang Panginoon, andyan lahat ng mga kumukontra sa pananampalataya na meron siya. Yan ang ginagawa niya. Andyan din, ini-imprison believers by the authority of the chief priest, pursuing them to foreign cities, na kung saan
dyan sa lahat ng ginawa niya, sa lahat ng mga pagpipersecute, sa lahat ng pagpapahirap na ginagawa niya sa mga mananampalataya, yung mga ibang mananampalataya is kung saan-saang lugar na sila pumupunta. Para nang sa ganon makaiwas sila kay Paul. Pero sabi nga, kahit saan magpunta ang mga mananampalataya ng kapanahunan, ang ginagawa po nila is daladala at ibinabahagi pa rin nila ang salita ng Panginoon. Pansinin nyo kung ang mga Pilipino, nasaan ngayon ang mga Pilipino na nagdadala ng salita ng Panginoon? Nasa iba't ibang lugar ng mundo. So, kita din natin, lahat tayo dito, maaring ang iba sa atin ay naghahayag ng salita ng Panginoon. At napakapalad po natin kasi yung persecution na naranasan ni Paul nung kapanahunan, slight lang nating nararanasan. So sabi nga, when it comes to persecution, sino ang number one na nagpipersecute sa atin pagdating sa ating pananampalataya sa ating Panginoon? Ang ating pamilya. So sabi nga, anumang persecution yung ating pong mararanasan, ipagpatuloy lang po natin ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Sabi po dyan, such as Damascus. Dito yung ibang mga mananampalataya pumunta sa Damascus. At ganun din, talagang sinusundan talaga niya yung mga mananampalataya para i-persecute, para pahirapan, dalhin sa bilangguan, saktan. So, sabi nga po dyan, eto na yung atin pong pinahatapik sa gabi pong ito. Saul or Paul Road to Damascus. So, nung papunta na siya ng Damascus. Sabi po dyan sa verse 1, and Saul yet breathing out, threatening and slaughter again at the disciples of the Lord went unto the high priest. Sabi po dyan sa Tagalog, datapot si Saulo na sumisiklabo pa ng mga pagbabanta at pagpatay laban sa mga alagad ng Panginoon ay naroon sa dakilang saserdote. So ang kanyang ginawa, pumunta pa po siya sa mga high priest, kumuha ng sulat. Sabi nga po dyan sa aking sa aking nabasa, yung yet breathing out, para bang yung umuusok ang ilong ng dragon sa galit. Yun po yung explanation or yung description ng ibang mga commentaries. Talagang andoon yung galit niya, nang gagalaiti siya na andoon na talagang patayin at siguro kung tutuusin parang gusto niyang lipulin at saka yung kumbaga sa is burahin sila sa mapa para hindi magpatuloy yung pagbabahagi ng salita ng Panginoon ng mga alagad nung kapanahunan. So, sabi nga po, dyan din po is pag sinabi pong daan, ang description po dyan or ang tumatayo or simbolo ng daan is ang mga Kristiyano or ang mga alagad po ng Panginoon. So, alam naman po natin na ang pagpunta niya sa mga saserdote, ang kanyang layunin is kumuha ng sulat. Parang nang sa ganun, parang wala siyang kumbaga hugas kamay yung kanyang gagawin. Kailangan humingi pa siya ng sulat sa mga priest. Ayan. So, ganun siya ka-eager na lipulin ang mga Kristiyano. So, sabi nga, si Ate Nora, remember, repent, repeat, yung ating pong natandaan nung sa kanyang topic. Sa gabi pong ito, ang ating pong matatandaan naman is 5C, pagdating po sa Phases in Apostle Paul conversion. So, yun po yung atin pong matututunan sa buhay ni Paul sa gabi pong ito. Sabi po nga po dyan, number 1, contact. Number 2, conviction. Number 3, conversion. Number 4, consecration. At saka number 5, communion. So, dyan po sa contact, pag sinabi pong contact, sa verse 3, sabi po dyan, as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round
round about him a light from heaven. So doon din po sa mga nabasa ko, pag sinabi pong dyan, light from heaven is, ito po yung glory ng Panginoon. Yon. So sabi po dyan, God sovereignly makes contact with Saul, a persecutor of the church, as he approaches Damascus. A blinding light from heaven flashes around him and he falls to the ground. So tayo nga, kung talagang nasisilaw pa tayo yung rays ng sun, di ba, sa Ilocano, makapuraraw, ewan ko sa Tagalog, ay nakakasilaw. Nakakasilaw. Ayan. So, yan po, iba naman po yung kay Saul or Paul. Ibang light yung kanyang nakita. So, dito po, pag sinabi pong contact, alam naman po natin, pag gusto po ng Panginoon na mabago po tayo, siya yung gumagawa ng kapamaraanan. So, yun ang unang ginawa ng Panginoon kay Paul. At the same time, sabi nga po natin, kung gusto kang baguhin ng Panginoon, ang Panginoon ang gagawa ng paraan. Never na may ginawa tayo, kundi lagi po nating tatandaan, ang Panginoon lagi ang gumagawa ng paraan at hindi po tayo. So, laging ang Panginoon ang nag-i-initiates para po nang sa ganon is andoon na magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi nga po dito, God always initiates the contact because natural man can't understand God. O nga naman, lalo na nung hindi pa natin siya pinaniwalaan, andoon na hindi natin maintindihan ang Panginoon, hindi natin siya kilala, at the same time, hindi natin siya nakita. Kumbaga, tayo po ay bulag pa sa spiritual na pamumuhay po natin. So, number 1, contact. Ang Panginoon ang gumawa ng kapamaraanan kung paano si Paul ay mabago. Pangalawa po, sabi po dyan, 10 minutes na lang. So sabi po dyan, and he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why so persecutest thou me? So yan po yung sinabi po ng Panginoon kay Paul. Sabi po dyan, this divine confrontation brings immediate conviction of his sin and his opposition to Christ. Pag sinabi po nating, pag andoon na 2 times na tinawag ang pangalan mo, dapat mag-pay attention ka. Kasi sabi nga doon sa aking nabasa, either rebuke or warning. So, nakita po natin dito, 2 beses tinawag ng Panginoon si Saul. So, meron pang iba na 2 beses tinawag din ng Panginoon. Sino po yon? Samuel. 2 beses din po niyang tinawag, di ba? At eto pa, sabi po dito, yung 2 magkapatid, Marta. So, either warning or rebuking ang pakahulugan ng pagtawag ng Panginoon sa atin. Pag halimbawang sa panaginip natin, Gina. Ayan. Talagang baka mamaya is andoon na may warning or rebuke na ang Panginoon sa atin. So yan po yung pangalawa, conviction. At lagi po nating tatandaan, sabi nga, noong naniwala tayo sa Panginoon, naniwala, nagsisi, tinanggap siya, ano po ang sumaatin? Ang Holy Spirit or banal na Espiritu na siyang nagko-convict sa atin pagdating sa kasalanan. So, ayan. At yan din kay Paul is andoon na nararamdaman niya na yung conviction sa kanyang buhay. Next po, sabi dyan, conversion. Ano nga po pala yung una? Pangalawa? Pangatlo po? Conversion. Sabi po sa Acts 9:5, and he said, who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom thou persecutest. Yung cutest, hindi cat, cute. Sabi ni Kuya Jason. It's hard for thee to kick against the pricks. So sabi po dyan ni Saul respond by asking, who are you, Lord? Apart
Upon learning it, it is Jesus, the one he is persecuting. He put his faith in the Savior he had been opposing, resulting in a total spiritual transformation. So, sabi po sa aking nabasa, basahin ko na lang po. Sabi po dito, Saul knew exactly which Jesus spoke. Saul heard Jesus teach in Jerusalem. And as a likely member of the Sanhedrin, member po kasi ng Sanhedrin si Saul, Saul sat in judgment of Jesus in the trial before his crucifixion. He counted me faithful and put him in ministry. Paul had faith and he believed. Dito po sa pagkakataon pong ito, 'di ba? Doon nga sa kamatayan ni Stephen, nandoon na siya. Maaring nandoon, sabi nga dito sa nabasa ko na andoon din siya nung judgment ng ating Panginoon. So he was there. So updated po siya sa mga kaganapan noong mga kung paano pinirsecute ang mga alagad ng Panginoon. Sabi nga diyan, who are the Lord? And the Lord said, I am Jesus whom. At ito rin po yung lagi nating tatandaan. Once na tayo ay pinipersecute ng pamilya po natin, walang iba na pinipersecute sila kundi ang Panginoon din. Kasi tayo po yung mga follower ng Panginoon. Kung tayo ay pinipersecute, wala iba nga silang pinipersecute or inuusig kundi ang ating Panginoong Diyos na buhay. So, pang-apat po, sabi po dyan, yung pang-apat po natin is consecration sa Acts chapter 9 verse 6 to 8. Sabi po dyan, and he trembling and astonished said, Lord, what will thou have me to do? Ano po yung gagawin ko? And the Lord said unto him, arise and go in the city, and it shall be told thee what thou must do. And the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice but seeing no man. And Saul arose from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man, but they led him by the hand and brought him into Damascus. So, narinig niya yung boses. Narinig din ng mga kasama niya yung boses, pero hindi nila makita kung sino yung nagsasalita. So sabi diyan, Saul immediately yields to God's will, asking, what shall I do, Lord? This marks the beginning of a life dedicated, consecrated to serving Christ, receiving instruction to go into the city where he would be told what to do. So sinabihan siya ng Panginoon kung ano ang gagawin ni Paul. Sabi nga po dyan, yung kanyang consecration is not, hindi lamang sa salita, kundi put it into action. It is actual. Sabi nga po natin, yung buong katauhan o buong buhay ni Paul ay naging testimony na kung saan, the more, di ba, sa buhay po natin, dumarating yung time na kailangan muna niya tayong basagin. Diba? Or kagaya ng isang rosas na kailangan munang dikdikin para lumabas yung kanyang fragrance or yung kanyang bango. So sa atin po bilang mga Kristiyano, dumarating yung time na kailangan muna tayong basagin ng Panginoon para talagang lumabas kung sino po talaga tayo at kung paano po niya tayo gagamitin sa kanyang ministeryo. So ganyan po kabuti ang Panginoon. Sabi nga po dyan, don't make promises to God. Just make Him one. Ano yon? Sabi po dyan, Lord, I'll do what you want and then do it. So madalas po kasi tayo bilang mga madalas na mga bagong mananampalataya, madalas lagi tayong nagpa-promise sa Lord. Lord, kagaya niyan, sa sakit at karamdaman, Lord, pagalingin mo lang ako, maglilingkod ako sa iyo. Lord, ayusin mo lang, Lord, yung pamilya ko, maglilingkod ako sa iyo. Lord, pagalingin mo lang ako sa sakit ko, maglilingkod ako sa iyo. Pero sabi nga po dyan, isa lang naman yung gusto ng Panginoon sa lahat ng mga pangako or promises natin. Gawin po natin kung ano
yung atin pong mga ipinangako. Sabi diyan, make him one. Lord, I'll do. Gagawin ko kung ano yung pinag-uutos mo. Ayan lang po naman yung inaantay ng Panginoon po sa atin. Dapat gawin po natin kung ano yung kanyang pinapagawa. So balik ulit po tayo. Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. At panghuli. Ayan, kakain na tayo. Ayan, communion. Hindi po ito yung communion na pag-take po natin ng bread and wine, kundi kung paano po nakipag-niig si Paul sa ating pong Panginoon. Sabi po dyan sa verse 9, and he was 3 days without sight and neither eat nor drink. Imagine, 3 araw na hindi kumain, hindi uminom. So sabi nga po, doon sa kaganapan, doon mula sa umpisa ng verse 1 hanggang dyan sa verse 9. Siyempre kung ikaw, di ba, andoon na kinagtagpo ka ng Panginoon, mag-ano ka, magmumuni-muni kung saan, di ba, naranasan nyo na ba sa buhay nyo na ganito pala ako binago na ng Panginoon. So madalas po, pagdating sa pagbabago naman, hindi ikaw yung magsasabi na binago na ako ng Lord, kundi yung mga taong nasa paligid po natin. So, yan po. Sabi po dyan, following his encounter and blindness, so led by the hand in Damascus, where he spent 3 days without sight, eating or drinking, likely in depth prayer and communion with God. So, andyan na, sa dami ng kanyang ginawa, sa karahasan na ginawa niya sa mga alagad ng Panginoon. Kumbaga talagang siguro talagang mapapaluhod siya, mapapaiyak siya sa mga ginawa niya sa mga alagad ng Panginoon. Yung kanyang pinipersecute is ang ating pong Panginoon, ang Diyos na kung saan yung akala niya patay, pero nung on the way to Damascus, yung akala niyang patay is yun yung kumakausap sa kanya. Imagine, akala mo patay na yung tao na yon, yung tinutulig sa amo, yung mga kanyang follower, yun pala is siya yung kakatagpo sa'yo sa Damascus. So, ayan po. Next po tayo. Palakpak naman dyan. Pumalakpak naman talaga sila. So, darako po tayo sa conclusion. Sabi nga po dyan, salvation is a sovereign work of God. Tama, mali? Yes. Kumbaga, nung tayo ay nasa malaking simbahan, akala po natin pag gumawa tayo ng mabuti, maliligtas po tayo. Pero sinasabi po dyan, ang sovereign work ng Panginoon is, siya lamang po ang atin pong way, the truth, and the life. Sabi nga po dyan, ito yung mga katagang never ko na pong nakakalimutan. When it comes to sovereignty of God, He can save whoever He wants to save. He can change whoever He wants to change. So, kagaya po ng ginawa ng Panginoon kay Pablo, kahit gaano kasama, sabihin na natin kasama, kasi andon na pinipersecute, pinag-uusig, pinapatay, pinabibilanggo niya ang mga alagad ng Panginoon, pero hindi tiningnan ng Panginoon yung ginawa ni Paul, kundi sabi nga, ang Panginoon ay kaya niyang baguhin ang gusto niyang baguhin at the same time, para sa kanyang redemptive plan, kahit sino ka pa. Sabi nga po dyan, ang Panginoon mismo ang humanap sa atin upang magkaroon tayo ng personal na ugnayan sa Kanya. Hindi po yung mga taong nanalangin po sa atin, kundi ang Panginoon pa rin po ang humanap sa atin at para nang sa ganon magkaroon tayo ng personal na ugnayan sa Kanya. Last one po, sabi po dyan, ang Panginoon mismo ang Okay, panghuli, sabi dyan, ang Panginoon ang may kapangyarihan pigilan ang kahit ang pinakamatinding kaaway ng pananampalataya at gawing lingkod niya. Sabi nga dyan, from persecutor to persecutor. Taga-usig, papuntang taga-bahagi ng salita ng Panginoon. So, ayan. Okay, persecutor to a preacher.
Ayan. So, ganyan binago ng Panginoon si Paul. So, pang-last po, sabi nga po natin, doon po sa naging conclusion or a title po pala ni Ate Nora na Remember, Repent, Repeat. Ito naman po kay Pastora Gina. So bago po yan, walang sino man ang hindi kayang baguhin ng Panginoon. At ako naman po ay may pang-apat na R. Sabi diyan, sabi ni Ate Nora, pagdating po sa pagbabago po natin or pagdating sa yung atin nararamdaman sa Panginoon, alalahanin natin, mag-repent tayo, mag-repeat tayo. Sa gabi pong ito, sa buhay ni Paul, ayan naman po kay Pastora Gina, ready na ba tayong gawin kung ano ang pinapagawa ng Panginoon sa atin? So may kanya-kanya po tayong mga ministry, may kanya-kanya po tayong pinapagawa ang Panginoon sa buhay po natin. Yan po yung iiwanan ko po sa inyo sa gabi pong ito. Ready na ba tayong gawin kung ano ang pinapagawa ng Panginoon po sa atin? To God be all the glory po.